Binalot ng takot ang ilang estudyante matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Region. Ilan sa kanila ang isinugod sa ospital. Ano nga ba ang dapat gawin sa tuwing nakararanas ng labis na pagkatakot o ang tinatawag na panic attacks? Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Sa kasagsagan at matapos ng paglindol sa Mindanao, marami ang itinakbo sa ospital dahil sa tinatawag na panic attack. Clinical term ito ng labis na pagkatakot. Kabilang sa mga sintomas nito ay panginginig, rapid heartbeat, palpitations, paninigas ng kamay at hyperventilation o hirap sa paghinga. Karamihan ng nakaranas ay mga estudyante nang abutan sila ng malakas na pagyanig sa eskwelahan noong Biyernes, October 10 ng umaga. Na-activate yung kanyang sympathetic nervous system. Ito po yung way ng katawan nila to say na this is an emergency or this is a critical case. Sa sitwasyon na gaya ng sa Mindanao, dapat umanong may mga eksperto para magbigay ng psychological first aid. Kabilang dito ang grounding technique, isang paraan ng pagtulong para ma-regulate ang senses ng pasyente. Isa sa mga effective is yung 5-4-3-2-1, kung saan 5 things that you can see, yung mga senses po natin, no? 5 things that you can see, 4 things that you can hear, 3 things that you can touch, 2 things that you can smell, and then 1 thing that you can eat po para ma-ease out yung nila. Kailangan i-ground mo sila sa reality. Kapag dumalas na ang episodes ng panic attack, maaari na raw itong tawaging panic disorder. At sa kaso ng mga unang beses na nakaranas ng traumatic event, gaya ng malakas na paglindol, maaari silang makaranas ng post-traumatic stress disorder o PTSD kapag hindi naagapan. Sakaling makaranas ng panic attack, ang turo ng mga eksperto gawin ang breathing techniques para makakope o ma-manage ng pasyente ang mga sintomas sakaling atakihing muli. Ayon pa sa PHIVOLCS, hindi bago ang lindol sa Pilipinas. Parte ito ng buhay ng mga nasa Pacific Ring of Fire gaya ng mga Pilipino. Kaya paalala ng mga eksperto, dapat kasama sa paghahanda ang psychological readiness. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.